Sa loob lang ng isang oras, binago ko ang lahat. Ang aking last will and testament, ang dokumentong naglalaman ng lahat ng pinaghirapan namin ng aking yumaong asawa sa loob ng 42 taon, pinunit ko ito. Ang bahay na akala ng aking anak na si Joyce ay mamanahin niya, ang bahay kung saan siya lumaki, ang bahay na ngayon ay tinitirhan niya ng libre kasama ang kanyang pamilya. Ibinenta ko. Oo, ibinenta ko. Ang tahanang binuo namin ni Elena, ang bawat pader na may alaala, ang bawat sulok na may kuwento. Wala na. Ang halos 20 milyong pisong halaga nito, hindi na mapupunta sa kanya. Hindi isang sentimo. Wala silang makukuha. Maaring itanong ninyo, anong klaseng ama ang gagawa nito sa sarili niyang anak? Anong klaseng lolo ang mag-aalis ng bubong sa ibabaw ng ulo ng kanyang sariling apo? Dati, hindi ko rin maiisip na magagawa ko ito. Ngunit iyon ay bago ko narinig ang mga salitang lumabas sa bibig ng sarili kong anak. Mga salitang kasing lamig ng yelo, mga salitang tumusok sa puso ko ng mas malalim kaysa sa anumang patalim. 3 taon na mula nang pumanaw si Elena, ang aking pinakamamahal na asawa, at sa loob ng 3 taon na iyon, pinuksan ko ang aking tahanan sa pamilya ni Joyce. Akala ko, iyon ang tama. Akala ko, iyon ang paraan para alagaan ang isa't isa bilang isang pamilya. Ngunit sa araw mismo ng kaarawan ni Elena, ang araw na dapat sana ay puno ng pag-alaala at pagmamahal. Doon ko natuklasan ang katotohanan. May isang bagay na naiwan si Elena sa akin, isang bagay na mas mahalaga pa kaysa sa bahay, mas mahalaga pa kaysa sa pera. Isang gintong kwintas na may locket na hugis puso. Isinuot niya ito araw-araw sa loob ng 40 taon. Ito ang tanging bagay na pisikal na natitira sa akin mula sa kanya, ang tanging bagay na kapag hinahawakan ko, nararamdaman ko pa rin ang kanyang init at nawawala ito. Hinalughog ko ang buong bahay, ang bawat sulok, ang bawat drawer. Nanginginig ang aking mga kamay. Naninikip ang aking dibdib at nang sa wakas ay tinanong ko si Joyce, ang aking anak, ang tanging anak namin ni Elena. Tiningnan niya ako ng walang anumang emosyon, walang awa, walang hiya. Sinabi niya sa akin, busy ako, pa. Nagmakaawa ako. Joyce, pakiusap, ang kwintas ng mama mo, nawawala. At doon niya sinabi ang mga salitang sumira sa lahat. Sige na, sabi niya na parang wala lang. Ibinenta ko, kailangan namin ng 45,000 pesos para sa biyahe sa Boracay. Umayaw ka noong nagpaalam ako. Kaya humanap ako ng ibang paraan. Ibinenta niya ang alaala ng kanyang ina para sa isang bakasyon. Ang 40 taon ng pagmamahal at katapatan, ipinagpalit sa ilang araw na kasiyahan sa ilalim ng araw. Ang sakit, hindi ko maipaliwanag. Hindi ito galit. Ito ay isang uri ng palalamig na gumapang sa aking buong katawan. Isang pagkaunawa na ang mga taong kasama ko sa bahay. Ang aking sariling pamilya, ay hindi ako nakikita bilang isang ama o isang lolo. Nakikita nila ako bilang isang hadlang, isang bangko na maaari nilang kunan anumang oras. Isang matandang naghihintay na lang mamatay para makuha na nila ang lahat. Walang utang na loob. Iyan ang salita para dito. Matapos ang lahat ng sakripisyo, matapos silang kupkupin ng walang anumang hinihinging kapalit, ito ang igaganti nila. Ang paglapastangan sa alaala ng kanilang sariling ina at lola. Ngunit hindi doon nagtatapos ang kwento dahil ang ginawa nila, ang walang pusong desisyon na iyon, ang siyang nagsimula ng lahat. Hindi nila alam na ang kwintas na iyon, ang kwintas na itinapon nila na parang basura, ay may itinatagong lihim, isang lihim na iniwan ni Elena. Para sa akin, isang lihim na magbibigay sa akin ng lakas, hindi para maghiganti, kundi para sa katarungan. Ang ginawa nila ay hindi lang isang pagkakamali. Ito ay isang deklarasyon. At ang pagbenta ko sa bahay, ang pagbabago ko sa aking testamento, iyon ang aking sagot. Hindi sila magugulat sa kung ano ang nangyari. Magugulat sila sa kung paano ko nalaman ang lahat. Magsisisi sila sa kanilang mga ginawa at iyon ay simula pa lamang. Bago tayo magpatuloy sa kwentong ito, mangyaring mag-subscribe po sa channel at i-like ang video na ito.
At pakisabi na rin po sa amin sa comment section kung saan po kayo nanonood sa mga oras na ito. Maraming salamat po. Ngayon, ipagpatuloy natin. Ang sulat ni Elena, iyon ang naging liwanag ko sa gitna ng kadiliman. Bago ko iyon nabasa, ako ay isang matandang lalaking nalulunod sa kalungkutan at pagkalito. Ngunit pagkatapos, nagbago ang lahat. Ang bawat salita na isinulat niya ay parang gamot na naghilom sa aking mga sugat at kasabay nito isang bakal na nagpatigas sa aking determinasyon. Hindi na ako ang Nestor na kanilang kilala. Ang Nestor na madaling mauto, ang Nestor na laging nagbibigay, ang Nestor na bulag sa katotohanan, namatay na kasama ng pagbasa ko sa liham na iyon. Ang pumalit sa kanya ay isang taong may layunin. Ako ay isang inhinyero sa buong buhay ko. Sanay ako sa mga problema na may solusyon. Sanay ako sa mga plano, sa mga blueprint, sa mga kalkulasyon. At sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 3 taon, ginamit ko muli ang pag-iisip na iyon. Ang problema, isang pamilyang naging linta, sumisipsip sa aking buhay at sa alaala ng aking asawa. Ang solusyon, kailangan kong maging mas matalino, mas maingat at mas handa kaysa sa kanila. Kailangan ko ng ebidensya na hindi nila maitatanggi. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, habang ang buong bahay ay mahimbing pa sa pagkakatulog, sinimulan ko ang aking plano. Kumuha ako ng isang dilaw na legal pad at isang panulat mula sa aking desk. Sa tuktok ng unang pahina, isinulat ko, ebidensya laban kina Joyce, Marco at Angela. Ang una kong ginawa ay ang paghahalungkat sa aking mga lumang file. Mga dokumentong matagal ko nang itinago sa aking aparador. Nandoon ang titulo ng bahay. Malinaw na nakapangalan sa akin, Nestor Davis. Walang ibang pangalan. Binili namin ito ni Elena noong 1985 at natapos naming bayaran noong 2018. Ilang taon bago siya nagkasakit. Ito ay akin. Hindi sa kanila. Hindi pa nila mana. Kinuha ko ang mga resibo ng Amilyar na binayaran ko taon-taon, mga resibo ng Meralco, ng Maynilad. Sa loob ng 3 taon na nakatira sila dito, wala akong nakitang kahit isang bayad mula sa kanila, lahat. Galing sa aking pensyon. Sunod, pinuksan ko ang aking mga bank statement. Gumawa ako ng isang spreadsheet sa aking lumang laptop, isang bagay na matagal ko nang hindi ginagawa. Itinala ko ang bawat hiram ni Marco. 5,000 piso noong Mayo 2022 para daw sa pagpapakumpuni ng sasakyan. 12,000 piso noong Agosto para sa biglaang pagpapabunot ng ngipin. 20,000 piso noong Nobyembre para sa isang investment opportunity na hindi ko na muling narinigan. Paulit-ulit, buwan-buwan, mga maliliit na halaga na kapag pinagsama-sama ay nakakagulat. Habang tinatype ko ang bawat numero, nararamdaman ko ang pag-init ng aking mukha. Hindi dahil sa galit, kundi sa hiya. Hiya sa sarili ko dahil hinayaan kong mangyari ito. Nang matapos ko, ang kabuang halaga sa ilalim ng spreadsheet ay umabot sa halos 1,000,000 piso, 1,000,000. At sa tabi nito, sa column na may label na bayad, ay puro mga zero. Pagkatapos ng mga dokumento, sinimulan ko ng kumuha ng mga litrato gamit ang aking cellphone. Ginawa ko ito ng may pag-iingat tuwing wala sila sa bahay o kapag natutulog sila. Kinunan ko ng litrato ang sala, ang sapatos ni Marco na nakakalat malapit sa pinto kahit wala naman siyang trabaho. Ang mga balat ng chicharon at mga lata ng beer sa side table. Ang sofa na halos nasira na sa kalulundag ng aking apo. Kinunan ko ang banyo ng bisita na ginawa na nilang sarili, ang makeup ni Angela na nakakalat sa buong counter, ang mga bote ng shampoo na hindi naman sila ang bumili. Kinunan ko ang guest room na dating craft room ni Elena. Ngayon ay aparador na ni Joyce, puno ng mga damit na binili mula sa pera na dapat sana ay para sa aming pagtanda. Ang bawat litrato ay isang patunay. Isang patunay ng kanilang kawalan ng respeto sa aking tahanan, sa aming mga alaala. Ngunit alam ko na hindi sapat ang mga ito. Ang mga dokumento at litrato
ay nagpapakita ng kanilang kapabayaan, pero kailangan kong patunayan ang kanilang intensyon. Kailangan kong marinig ang kanilang mga sinasabi kapag akala nila ay wala akong naririnig. At doon pumasok sa isip ko ang isang ideya na medyo radikal, ngunit kinakailangan. Nag-research ako online. Naghanap ako ng mga batas sa Pilipinas tungkol sa pag-record. Ang bahay ay akin. May karapatan akong protektahan ang aking ari-arian. Nakahanap ako ng isang bagay na perpekto, isang hidden camera na nakakubli bilang isang smoke detector. Umorder ako online at dumating ito pagkatapos ng 2 araw sa isang simpleng kahon na walang marka. Isang hapon noong Marso 25, habang si Joyce ay nasa kanyang part-time na trabaho, si Marco ay naghahanap ng trabaho at si Angela ay kasama ang kanyang mga kaibigan. Sinimulan ko ang pag-install. Nanood ako ng tutorial sa YouTube ng 2 beses bago ko maingat na inalis ang lumang smoke detector sa sulok ng sala. Ang bagong unit ay kamukhang-kamukha nito, ngunit sa likod ng puting plastic na rehas, mayroong isang maliit na lente ng camera na halos hindi makita. Ikinabit ko ito, sinubukan ang koneksyon sa aking telepono. Malinaw na malinaw. Kitang-kita ang sofa, ang pasukan ng kusina, ang hagdanan, ang sentro ng kanilang kaharian. Habang ginagawa ko iyon, hindi ako nakaramdam ng guilt. Hindi na. Ang karapatan nila sa privacy ay nawala noong sinimulan nilang planuhin kung paano nila kukunin ang lahat mula sa akin. Ito ay hindi paninilip. Ito ay paghahanda para sa isang laban na hindi ko sinimulan, ngunit determinado akong tapusin. Hindi nagtagal, nagbunga ang aking ginawa. Noong gabi ng Marso 29, nakaupo ako sa aking silid, nakalak ang pinto, bukas ang laptop, pinapanood ang recording. Malinaw na malinaw ang boses ni Joyce. Hindi ako makapaniwala na ginastos niya ang 50,000 pesos sa kwintas na iyon, sabi niya kay Marco. Pera natin iyon? Ang sagot ni Marco mula sa sofa habang nanonood ng TV ay ang nagpatindig ng aking balahibo. Nagiging makasarili na siya, nagkakaganyan talaga ang mga matatanda. Kapag naging atin na ang bahay na ito, ang una kong gagawin ay ipa-renovate. Naiiwan na sa 1985 ang itsura nito. Nagpatuloy pa siya. Baka hindi na natin kailangang maghintay ng matagal. Ilang taon na ba siya? 67? Ilang taon na lang ba ang natitira sa kanya? Tumigil ang aking paghinga. Hindi lang nila ako itinuturing na isang bangko. Hinihintay na rin nila akong mamatay. Sinesave ko ang clip, maingat na nilagyan ng label. Ebidensya 329. Usapan tungkol sa mana MP4. Ilang araw pa, isa pang clip. Si Angela kausap ang isang kaibigan sa telepono, nakaupo sa hagdanan. Ang kulit ni Lolo, sabi niya. Nag-iskandalo siya dahil lang binenta ni Mama yung isang lumang kwintas. Narinig ko ang mahinang boses mula sa kabilang linya. Bakit binenta ng mama mo? Ang sagot ni Angela. Kailangan namin ng pera para sa Boracay. Ayaw niyang magbigay, kaya si Mama na ang dumiskarte. Sa totoo lang, masaya na ako kapag naging amin na ang bahay na ito para hindi na namin kailangang tiisin ang drama niya. Habang pinapanood ko ang mga ito, nanatiling walang ekspresyon ang aking mukha, ngunit sa loob may nag-aalab. Ang bawat salita nila ay isang piraso ng ebidensya. Ang bawat pagtawa nila ay isang pako sa kanilang sariling kabaong. Sa loob ng 2 linggo, ang aking folder na may label na ebidensya ay kumapal. Puno ng mga dokumento, mga litrato, mga video. Lahat ay nakaayos, lahat ay may label. Isang gabi habang tinitingnan ko ang lahat ng aking nakalap, alam ko na, handa na ako. Oras na para humanap ng isang taong lalaban para sa akin. Kinuha ko ang aking telepono at hinanap ang mga salitang abogado para sa karapatan ng mga nakatatanda. Ang pagpindot sa numero ng telepono ng isang abogado ay parang pagtawid sa isang ilog na walang tulay. Sa isang panig ay ang buhay na kinasanayan ko. Isang buhay ng pagtitiis, ng katahimikan, ng pag-iwas sa gulo para sa kapakanan ng pamilya. Sa kabilang panig naman ay isang hinaharap na hindi ko pa alam, isang laban na maaaring maging marumi at masakit. Ngunit habang hawak ko ang telepono, hinawakan ko rin ang kwintas ni Elena na nakasabit sa aking leeg. Naramdaman ko ang bigat nito, ang init nito,
at narinig ko ang kanyang boses sa aking isipan. Huwag kang paapi. At pinindot ko ang call. Nag-schedule ako ng appointment sa isang abogadong nagngangalang Attorney Patricia Reyes. Ang kanyang opisina ay nasa isang gusali sa Ortigas, malinis at profesional. Pagpasok ko pa lang, nakaramdam ako ng kaunting kapanatagan. Si Attorney Reyes ay isang babae na nasa mga 50 anyos, may matalas na mga mata at isang presensya na nagpapahiwatig ng awtoridad at katalinuhan. Hindi siya ang tipo ng taong lolokohin mo. Maupo po kayo, Mr. Davis, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit matatag. Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo? Walang paligoy-ligoy, inilapag ko ang makapal na folder ng ebidensya sa kanyang mesa. Ang bigat ng pagbagsak nito ay tila umaling awngaw sa tahimik na opisina. Ang aking anak na si Joyce, kasama ang kanyang asawa at anak, ay nakatira sa aking bahay sa loob ng 3 taon na sinimulan ko. Hindi sila nagbabayad ng upa, hindi sila nag-aambag sa mga gastusin. Pinagsasamantalahan nila ako sa pinansyal at hinihintay nila akong mamatay para makuha nila ang lahat. Walang nagbago sa ekspresyon ni Attorney Reyes. Kinuha niya ang folder, pinuksan ito at sinimulang basahin ang mga dokumento. Habang ginagawa niya iyon, nagtatanong siya paminsan-minsan. Ang kanyang mga tanong ay direkta at matalino. Nagbabayad po ba sila ng kahit ano para sa mga gastusin sa bahay? Wala po, ni isang kusing. Sinubukan niyo na po ba silang paalisin? Hindi po sa formal na paraan. Mabuti, sabi niya, habang nagsusulat sa kanyang sariling legal pad, gagawin natin ito sa tamang paraan. Ipinakita ko sa kanya ang spreadsheet ng mga utang ni Marco, ang video clips mula sa hidden camera, ang mga litrato ng kalat, ang mga bill ng kuryente at tubig. Sa loob ng halos 20 minuto, tanging ang tunog lang ng paglilipat ng papel at ang kanyang paminsan-minsang tanong ang maririnig. Sa wakas, tumingala siya, isinara ang folder at tiningnan ako ng diretso sa mata. Mr. Davis, sabi niya, at sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang bahagyang pagbabago sa kanyang mukha, isang uri ng profesional na paghanga. Ang dokumentasyong ito ay napakahusay, napakadetalyado, mabusisi. Naramdaman ko ang isang maliit na paggaan ng loob. Ano po ang dapat nating gawin? Tanong ko. Ayon sa batas ng Pilipinas, paliwanag niya, ang inyong pamilya ay maituturing na tenants by tolerance. Ibig sabihin, pinayagan ninyo silang manirahan doon dahil sa inyong kabutihang loob nang walang formal na kasunduan. Ang unang hakbang ay gawing formal ang kanilang paninirahan. Gagawa tayo ng isang formal na lease agreement o kasunduan sa pag-upa. Paano kung tumanggi silang magbayad? Kung ganoon, sabi niya na may bahagyang ngiti, magkakaroon tayo ng matibay na basehan para sa isang ejectment case. Ibig sabihin, formal na pagpapaalis. Ngunit kailangan nating gawin ito ayon sa proseso. Lahat ay dokumentado, lahat ay legal. Kailangan nating ipakita sa korte na binigyan natin sila ng lahat ng pagkakataon. Pinag-usapan namin ang mga detalye. Ang upa ay itatakda namin sa 20,000 piso bawat buwan, kasama ang kalahati ng mga bayarin sa kuryente at tubig. Ipinaliwanag ni Attorney Reyes na ito ay mas mababa pa sa karaniwang upa sa aming lugar. Ang layunin ay hindi para kumita, kundi para magtatag ng isang legal na relasyon ng umuupa at nagpapaupa para ipakita na makatwiran ang aming hinihiling. Bago ako umalis, tinanong niya ako, "Sigurado po ba kayo dito, Mr. Davis? Pamilya niyo po sila?" Huminga ako ng malalim at hinawakan muli ang kwintas sa ilalim ng aking damit. Ang asawa ko po, sagot ko, ay nagbabala sa akin na mangyayari ito. Dapat sana ay mas maaga akong nakinig. Oo, atay. Sigurado po ako? Kinuha ni Attorney Reyes ang isang retainer agreement mula sa kanyang drawer. Pinirmahan ko ito ng hindi nag-aatubili. Ang aking pirma ay matatag at malinaw. Ang unang hakbang ay nagawa na, ang digmaan ay opisyal nang nagsimula. Isang linggo pagkatapos, noong hapon ng Abril 10, may kumatok sa aming pinto. Isang babaeng profesional ang dating, may dalang leather portfolio.
Siya ay isang process server, isang taong formal na naghahatid ng mga legal na dokumento. Sino yan? Tanong ni Joyce na lumabas mula sa kusina. Tumabi ako para papasukin ang babae. May ihahatid lang po akong dokumento para kay Miss Joyce Thompson, sabi ng babae. Ang kanyang boses ay formal at walang emosyon. Inilatag niya ang kasunduan sa pag-upa sa aming mesa sa kainan. Hinablot ni Joyce ang dokumento. Ang kanyang mga mata ay mabilis na gumalaw sa unang pahina. Ang kanyang ekspresyon ay unti-unting nagdilim sa bawat linyang kanyang binabasa. 20,000 piso kada buwan, kalahati ng bills? Ano to, kalokohan? Sigaw niya. Ang dokumento po ay naglalahad ng mga tuntunin para sa inyong patuloy na paninirahan dito, kalmadong sabi ng process server. Hindi po kayo obligadong sumang-ayon, kailangan niyo lang pong pirmahan bilang katibayan na natanggap ninyo ito. Hindi ako pipirma ng kahit ano. Noted po, sabi ng babae habang may isinusulat sa kanyang form. Ang serbisyo ay kumpleto na kahit hindi po kayo pumirma, mayroon po kayong 30 araw para tumugon. Pagkaalis ng babae, humarap sa akin si Joyce, ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Ano ito, Ampa? Anong klaseng biro ito? Iyan ay isang kasunduan sa pag-upan, kalmado kong sabi. Iyan ang legal na proseso. Pamilya mo kami, ang bahay na ito ay sa amin. At doon sa unang pagkakataon, sinagot ko siya ng may buong bigat ng katotohanan. Ang bahay na ito ay sa akin, sabi ko. Ang aking boses ay matatag, ang titulo ay nakapangalan sa akin. Kayo ay mga umuupa, mga nangungupahan. Ang salitang iyon, nangungupahan, ay tila isang sampal sa kanyang mukha. Paano mo nagawa to? Halos pabulong niyang sabi, puno ng pagkasuklam. Lumabas si Marco mula sa sala. Kinuha ang papel mula sa nanginginig na kamay ni Joyce. Mabilis niya itong binasa at ang kanyang mukha ay naging mapanganib. Hindi ka nag-iisip ng tama, Nestor, sabi niya, lumalapit sa akin. Pakakailangan mo ng doktor para tingnan ang estado ng pag-iisip mo. Ayos lang ang pag-iisip ko. Tingnan natin kung ano ang sasabihin ng hukom, isang competency hearing. Kukunin namin ang guardianship sa'yo. Subukan ninyo. Lumapit pa siya, kinagamit ang kanyang tangkad para takutin ako. Wala kang ideya sa kung anong sinisimulan mo, matanda. Mayroon kayong 30 araw, sabi ko, bago tumalikod. Pagkatapos niyan, ang desisyon ay hindi na sa inyo. Naglakad ako papunta sa aking silid, isinara ang pinto at narinig ko ang kanilang mga sigaw sa kabilang pader. Ang unang hakbang ay masakit, mas mahirap kaysa sa inaasahan ko, ngunit nagawa na. Ang bola ay nasa kanilang korte na at alam ko, batay sa kanilang reaksyon, na ang susunod nilang galaw ay hindi magiging maganda. Ang 30 araw na palugit na ibinigay ko sa kanila ay hindi naging panahon ng pag-iisip o pagsisisi. Sa halip, ito ay naging 1 buwan ng digmaang psikolohikal, ng pananakot at ng mga desperadong hakbang mula sa kanilang panig. Akala nila sa pamamagitan ng pagpapahirap sa akin, susuko ako. Ngunit ang hindi nila alam, bawat kilos nila ay isa lamang karagdagang ebidensya na inilalagay ko sa aking lumalaking folder. Ang unang gumalaw ay si Joyce. Ang kanyang galit ay napalitan ng isang mapanlinlang na pagganap. Isang hapon, kumatok siya sa pinto ng aking silid. Nang buksan ko, nakita ko siyang may hawak na panyo. Ang kanyang mga mata ay namumugto at puno ng luha. Ito ang anak ko, ang aktres. Pa, pakiusap, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi ako makatulog. Sumasakit na ang dibdib ko. Pinapatay ako ng stress na ito. Sinubukan niyang hawakan ang aking kamay, ngunit inilayo ko ito. Isinuko ko ang lahat para lang makasama ka dito pagkatapos mamatay ni Mama. Paano mo ito nagagawa sa amin? Tiningnan ko siya. Tiningnan ko ang kanyang pag-arte. Ngunit ang mga salita ni Elena mula sa sulat ay parang isang kalasag sa aking puso. Huwag kang magpadala sa kanyang mga drama. Hindi na ako ang kanyang ama na madaling makuha sa awa. May 29 na araw ka pa, sabi ko. Bago dahan-dahang isinara ang pinto, narinig ko ang kanyang pag-iyak sa labas, ngunit kahit ang tunog nito ay peke sa aking pandinig. Ang diskarte naman ni Marco ay mas direkta
at mas pisikal. Sinimulan niyang gawing hindi komportable ang bawat paglabas ko sa aking silid. Isang umaga, habang papunta ako sa banyo, nakita ko siyang nakasandal sa pader, direkta sa labas ng aking pinto. Hindi niya ako direktang hinaharangan, ngunit sapat ang lapit niya para kailanganin kong sumiksik para makadaan. "Excuse me," sabi ko. Hindi siya gumalaw. Kailangan nating pag-usapan ang kalokohan na ito tungkol sa upa. Tumabi ka? Pakiusap. Bahagya siyang gumalaw, ngunit hindi sapat para makadaan ako ng maayos. Paano kung ayaw ko? Tatawag ako ng pulis. Tumawa siya, isang tawang mapang-asar. Para saan? Dahil nakatayo ako sa isang pasilyo? Sa huli, tumabi rin siya, ngunit hindi bago niya ako pinilit na tumagilid para lang makalagpas. Ang buong insidente, ang kanyang sinasadyang pagposisyon, ang kanyang pagkalkulang pananakot, lahat ay malinaw na nakuna ng kamera sa sala. Habang ginagawa nila ito sa loob ng bahay, si Angela naman ay naghasik ng lason sa labas. Nagsimula siyang mag-post sa kanyang social media account, gumagawa ng isang kwento kung saan siya at ang kanyang mga magulang ang biktima. Isang araw, habang kinukuha ko ang aking sulat, nilapitan ako ng aming kapitbahay na si Mang Tomas. "Nestor," sabi niya, ang kanyang mukha ay nag-aalala. "Nakita ko ang ilang mga posts online." O sabi ng apo mo, "Ayos ka lang ba?" "Ayos lang ako, Thomas. Huwag kang mag-alala." Sabi niya, kasi para kang nagkakaroon ng episode. Problema raw sa memorya, marahil. Huminga ako ng malalim. Nagtatakda lang ako ng mga tuntunin sa pag-upa para sa aking ari-arian. Iyon lang. Ang ekspresyon ni Mang Tomas ay nagpapakita na hindi siya lubusang naniniwala. "Sige, kung may kailangan ka, nandito lang kami." Mabilis siyang umalis, iniwan akong nakatayong mag-isa. Sa kabilang kalye, nakita ako ni Aling Paseng, ngunit sa halip na kumaway tulad ng dati, mabilis siyang pumasok sa loob ng kanyang bahay. Ang kampanya ni Angela ay gumagana. Ang mga kapitbahay na dati kong kaibigan ay nagsisimula ng umiwas, naniniwala sa mga kasinungalingang ipinapakalat online. Ngunit ang pinakamatinding ginawa nila, ang pagtawid sa huling linya, ay nangyari noong gabi ng Abril 14. Nagtitimpla ako ng tsaa sa kusina, pumasok si Marco at muli dumikit siya ng masyadong malapit. Nang sinubukan kong umikot para iwasan siya, inilagay niya ang kanyang kamay sa aking dibdib at itinulak ako. Hindi ito isang malakas na tulak para matumba ako, ngunit sapat ito para mapaatras ako at masapo ng counter. Sapat para kailanganin kong kumapit sa gilid para hindi ako mawalan ng balanse. "Mag-ingat ka, matanda," sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pagbabanta. "Ang mga aksidente ay nangyayari sa edad mo." Wala akong sinabi. Kinuha ko ang aking tsaa at umalis. Sa likuran ko, narinig ko ang boses ni Joyce. "Marco, huwag dito sa loob ng bahay." Ang kanyang saway ay hindi dahil sa pag-aalala sa akin, kundi dahil sa takot na mahuli, ngunit huli na sila. Ang kamera sa likuran, ang isa na nakatutok sa kusina, ay nakuha ang lahat. Ang kanyang kamay na malinaw na dumikit sa aking dibdib. Ang aking katawan na napilitang umatras. Ang kanyang mapanuyang ngiti pagkatapos. Sa aking silid, umupo ako sa harap ng aking laptop. Ang aking mga kamay ay nanginginig, ngunit hindi sa takot. Sa galit, isang malamig at kontroladong galit. Maingat kong pinagsama-sama ang mga bagong ebidensya, ang video clip ni Marco na humaharang sa pasilyo. Ang mas malinaw na video ng kanyang pagtulak sa akin, isang malinaw na kaso ng assault. Mga larawan ng aking mga sulat na binuksan nila na natagpuan kong nakatago sa ilalim ng mga basahan sa drawer ng kusina, mga screenshot ng mga post ni Angela sa social media at ang pinakabago, isang email mula sa bangko, isang alerto. Sinubukan na naman ni Joyce na i-access ang aking account. Sa pagkakataong ito ay sinasabing meron siyang power of attorney, isang malinaw na pagtatangkang magnakaw. Gumawa ako ng isang komprehensibong timeline, inilink ang bawat insidente sa kaukulang ebidensya. Lahat ay nakaayos, lahat ay dokumentado. Inilagay ko ang lahat sa isang folder at ipinadala ko ito sa pamamagitan ng email kay Atty. Reyes.
Ang kanyang tugon ay dumating sa loob lamang ng ilang minuto. Isang maikling mensahe na nagpatibok ng mabilis sa aking puso. Nestor, tawagan mo ako agad. Ngayon din. This changes everything. Tumawag ako. Sinagot niya sa unang ring. Nestor, sabi niya, ang kanyang boses ay mas seryoso kaysa dati. Ang pagtulak ay assault. Ang pagnakaw ng sulat ay isang federal na krimen. Ang pagtatangka sa bangko ay financial exploitation sa isang senior citizen. Hindi na tayo maghihintay ng 30 araw. Hindi na natin kailangan ang ejectment case base sa hindi pagbabayad ng upa. Ano po ang ibig sabihin niyan, Atira? Tanong ko, kahit na alam ko na ang sagot. Ibig sabihin, sabi niya, at narinig ko ang determinasyon sa kanyang boses, magfa-file ako bukas ng umaga para sa isang emergency eviction at isang temporary restraining order base sa domestic violence at financial abuse. Ang korte ay mag-i-schedule ng isang hearing sa loob ng 2 linggo. Dalhin mo ang lahat ng iyong ebidensya. Sila ang nag-umpisa ng gulo, Nestor, at tayo ang tatapos nito. Pagkababa ko ng telepono, tumayo ako at tumingin sa bintana. Ang mga ilaw ng lungsod ay nagsisimula ng kumislap. Sa sala, naririnig ko ang kanilang mga boses. Nagtatawanan, walang kamalay-malay, sa bagyong paparating. Akala nila sila ang nananalo. Akala nila hawak nila ako sa leeg, ngunit wala silang ideya. Ang bitag na kanilang ginawa para sa akin ay sila na mismo ang nahulog dito. At malapit na itong sumara, 2 linggo. Ang 2 linggong iyon ay ang pinakamahaba at pinaka-tense sa buong buhay ko. Sa loob ng bahay, ang hangin ay halos hinihiwa sa kapal. Ang restraining order na inilabas ng korte pagkatapos ng emergency hearing ay naglagay ng isang hindi nakikitang pader sa pagitan namin. Si Marco ay obligadong manatili ng hindi bababa sa 10 talampakan ng layo mula sa akin sa lahat ng oras. Ang kanyang mga dating mapanuyang ngiti ay napalitan ng isang madilim na pagtitik. Hindi na niya ako hinaharangan sa pasilyo, ngunit ang kanyang presensya ay parang isang mabigat na ulap na bumabalot sa buong bahay. Si Joyce naman ay halos hindi na lumalabas ng kanyang silid, maliban na lang kung para gumamit ng telepono, kung saan naririnig ko ang kanyang galit na boses na bumubulong sa kung sino mang kausap niya. Si Angela ay nagkulong sa kanyang mundo ng social media, malamang ay ipinagpapatuloy ang kanyang kampanya ng paninira. Hindi na sila kumikibo sa akin para akong isang multo sa sarili kong pamamahay, ngunit sa bawat araw na lumilipas, hindi ako nakakaramdam ng takot. Sa halip, isang kakaibang kalmado ang bumalot sa akin. Ang kalmado ng isang taong alam na ginawa na niya ang lahat ng kanyang magagawa at ngayon ay naghihintay na lamang sa paggulong ng hustisya. Ang petsa ng huling pagdinig, Hulyo 2, ay nakamarka sa aking kalendaryo. Iyon ang magiging araw ng paghuhukom. Ngunit sa kalagitnaan ng Mayo, habang nag-iisip ako isang gabi, isang ideya ang pumasok sa aking isipan. Isang ideya na napaka-radikal na kahit ako ay nagulat sa sarili ko. Ang bahay. Ang bahay na ito ang sentro ng lahat ng gulo. Ito ang kanilang premyo. Ito ang dahilan kung bakit sila nagtitiis dito. Paano kung alisin ko ang premyo? Kinabukasan, tinawagan ko si Atira Reyes. Yatiras, sabi ko, may naisip po ako, gusto ko pong ibenta ang bahay. Natahimik siya sa kabilang linya. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita siya. Nestor, sabi niya at may bahid ng paghanga sa kanyang boses, iyan ay isang napakatapang na hakbang at sa estratehikong pananaw, napakatalino. Aalisin natin ang mismong bagay na kanilang pinag-aagawan. Eksakto po, sagot ko. Inirekomenda niya sa akin ang isang real estate agent na dalubhasa sa mga sitwasyong may komplikasyon. Dumating si Mr. Santos pagkalipas ng ilang araw. Isang profesional na lalaki, dinala niya ang kanyang camera at laser measure. Habang nililibot ko siya sa bahay, si Joyce ay nanonood mula sa malayo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa. Nang lumabas kami sa hardin para sukatin ang lote, hindi na siya nakatiis. Sino ka? Anong ginagawa mo dito? Mataray niyang tanong kay Mr. Santos. Isa po akong lisensyadong real estate agent, ma'am.
Nagsasagawa lang po ng property assessment, magalang na sagot ng ahente. Humarap sa akin si Joyce, ang kulay ay nawala sa kanyang mukha. Pa, anong nangyayari? Tiningnan ko siya ng diretso sa mata at sinabi ang mga salitang magpapaguho ng kanyang mundo. Ibebenta ko ang bahay. Hindi mo pwedeng gawin yan? Lumapit siya, ngunit biglang huminto marahil ay naalala ang restraining order. Ang bahay na ito ay sa amin, dito ako lumaki. Ang bahay na ito ay sa akin, mariin kong sabi. Ang pangalan ko ang nasa titulo, desisyon ko ito. Umalis si Mr. Santos, iniwan si Joyce na nakatulala sa gitna ng hardin. Kinabukasan, isang malaking for sale sign ang itinayo sa aming damuhan sa harap. Ang pula at puting kulay nito ay parang isang sigaw na imposibleng hindi mapansin. Sa loob ng ilang oras, ang aming bahay ay online na at ang mga tawag para sa viewing ay nagsimulang dumating. Ang unang pagpapakita ay isang bangungot. Isang batang mag-asawa ang dumating puno ng pag-asa. Ngunit si Marco ay sinadyang humilata sa sofa, nanonood ng TV ng napakalakas. Si Joyce ay naglilinis ng banyo na may galit, lumilikha ng ingay. Si Angela ay nakaupo sa hagdan, nakatitig sa mga bisita na para bang sila ay mga magnanakaw. Sa kabila ng lahat nagustuhan ng mag-asawa ang bahay. Kinagabihan, tumawag si Mr. Santos. May offer sila. 19.8 milyong piso. Tanggapin mo, sabi ko sa ahente. Nang walang pag-aalinlangan, ang bilis ay mas mahalaga kaysa sa kaunting halaga. Ang kasunduan ay pinirmahan. Ang closing date ay itinakda sa Agosto 15. Dumating ang Hulyo 2, ang araw ng pagdinig. Isinuot ko ang itim na suit na isinuot ko sa libing ni Elena. Sa korte ang tensyon ay ramdam na ramdam. Kami sa isang panig, sila sa kabila, kasama ang kanilang abogado. Nagsalita si Ate Sus Reyes nang may kumpiyansa at autoridad, iprinisenta niya ang lahat. Ang video ng pagtulak ni Marco ay ipinakita sa isang malaking screen na tahimik ang buong korte. Ang spreadsheet ng mga utang, ang mga medical na record ko na nagpapakita ng tumaas na presyon ng dugo dahil sa stress. Ang mga testimonya mula sa mga kapitbahay na nagsasabing hindi nila kailanman nakita si Joyce na nag-aalaga sa akin. Ang mga peking post ni Angela sa social media at ang pinakamatibay na ebidensya, ang mga pagtatangka ni Joyce na kunin ang pera sa aking bangko. Ang abogado nila ay sinubukang ipinta sila bilang mga mapagmahal na pamilya na inabuso ng isang matandang nagiging malilimutin. Ngunit ang hukom, isang matalinong babae na maraming nang nakitang drama sa pamilya ay hindi nagpadala. Ang ebidensya ng financial exploitation ay malinaw at dokumentado. Sabi ng hukom, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa silid. Ang video ay nagpapakita ng isang pattern ng pananakot. Binigyan sila ng makatwirang kasunduan sa pag-upa, ngunit tumanggi sila. Binigyan sila ng pagkakataong umalis ng maayos, ngunit tumanggi sila. Tumingin siya ng diretso kay Joyce. Ginagawaran ko ang petisyon para sa eviction. Mayroon kayong 30 araw hanggang Agosto 1 para lisanin ang nasabing ari-arian. Kung hindi kayo aalis sa takdang araw, ang sheriff ang magpapatupad ng kautusan. Nagsimulang umiyak si Joyce. Si Marco ay nakatulala. Si Angela ay kinuha ang kanyang telepono bago siya sinaway ng tingin ng bailiff. Tapos na ang laban. Nanalo kami. Sa labas ng korte, hinarang ako ni Joyce. Ang kanyang mukha ay basang-basa sa luha at kumalat na maskara. Pakiusap niya, huwag mong gawin to. Magbabago na kami. Babayaran na namin ang upa. Tiningnan ko siya, ang anak na minsan kong minahal ng buong puso. Nakikita ko pa rin ang mga tampok ni Elena sa kanyang mukha, ngunit wala ang init, wala ang pagmamahal. Huli na ang lahat para diyan, Joyce. Saan kami pupunta? Hindi ko na iyon problema. Paano ka naging ganito kalamig? Pamilya mo kami. Nagkaroon ka ng 3 taon pagkatapos mamatay ng nanay mo para magpakita na pamilya tayo. Sabi ko, ang bawat salita ay mabigat, ngunit totoo. Pero pinili ninyong maging mga linta, mga parasito. Napaurong siya na parang sinampal ko. Hinawakan ni Atty. Reyes ang aking braso. Nestor, tara na. Ang huling linggo ng Hulyo ay napuno ng ingay ng pag-iimpake. Mula sa aking silid, naririnig ko ang pagkaladkad ng mga kasangkapan, ang pagbagsak ng mga kahon,
Ang galit na utos ni Joyce, ang reklamo ni Angela. Noong Hulyo 19, isang araw bago ang deadline, isang malaking rental truck ang pumarada sa aming driveway. Nang halos paalis na sila, may kumatok sa aking pinto. Si Joyce, pagod, marumi, at talunan. "Masaya ka na ba?" tanong niya. "Nakuha mo na ang gusto mo." "Hindi ko ito ginusto," sagot ko. "Kayo ang pumilit sa akin." "Hindi kita mapapatawad kailanman?" "Hindi ko kailangan ng iyong kapatawaran," sabi ko. "Nasa akin ang pagsang-ayon ni Elena, at yun ay sapat na." Tumigas ang kanyang mukha. "Sana makontento ka?" "Hindi ako kontento," sabi ko, habang tinitingnan ko siya sa huling pagkakataon. Pero malaya ako. Tumalikod siya ng walang paalam. Ilang minuto pa umugong ang makina ng truck. Mula sa aking bintana, pinanood ko itong umalis sa aming driveway. Dala ang aking anak palayo, marahil sa huling pagkakataon. Nang mawala na ang truck sa paningin, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa bahay. Isang katahimikan na hindi ko narinig sa loob ng 3 taon. Agad na gumaan ang pakiramdam ng bahay. Ang hangin ay tila mas malayang gumalaw. Nilakad ko ang mga walang laman na silid. Sa sala, may malalalim na gasgas sa sahig na gawa sa kahoy kung saan kinaladkad ang sofa. Sa master's bedroom, may butas na kasing laki ng kamao sa pader, ang marka ng galit ni Marco. Ang counter sa kusina ay may mantsa. Ang isang pinto ng cabinet ay nakabitin ng nakakiling. Kinunan ko ng litrato ang lahat gamit ang aking telepono. Hindi para habulin sila para sa danyos, nanalo na ako, ngunit kailangan ko ang mga huling ebidensyang ito, ang huling patunay kung sino talaga sila. Nakatayo sa gitna ng sala, hawak ang telepono na nagpapakita ng mga larawan ng pinsala, hindi ako nakaramdam ng galit. Ang naramdaman ko ay pagpapatunay. Tama si Elena sa lahat. Ang kanyang sulat ang naghanda sa akin para sa sandaling ito. Sa bintana sa harap, ang "for sale" sign ay may nakakabit ng isang pulang "sold" rider. 4 na linggo hanggang sa closing. 4 na linggo hanggang sa lisanin ko ang bahay na ito magpakailanman. Hinawakan ko ang kwintas ni Elena sa huling pagkakataon bago ako naglakad pabalik sa aking silid para simulan ang aking sariling pag-iimpake. Ang katahimikan ay pambihira. Pagkatapos ng 3 taon ng gulo, ng mga sigaw, ng mga demanda, ng puot, ang katahimikan ay parang isang regalo. Malaya na ako. Ang 30 araw na palugit na ibinigay ko sa kanila ay hindi naging panahon ng pagninilay o pagsisisi. Sa halip, ito ay naging isang buwan ng psikolohikal na digmaan, ng pananakot at ng mga desperadong hakbang mula sa kanilang panig. Akala nila sa pamamagitan ng pagpapahirap sa aking buhay, ako ay susuko rin sa huli. Ngunit ang hindi nila alam, bawat isa sa kanilang mga kilos ay isa lamang karagdagang ebidensya na idinaragdag ko sa aking lumalaking folder. Si Joyce ang unang gumawa ng kanyang hakbang. Ang kanyang unang galit ay napalitan ng isang mapanlinlang na pag-arte. Isang hapon, kumatok siya sa pinto ng aking silid. Nang buksan ko ito, natagpuan ko siyang may hawak na panyo. Ang kanyang mga mata ay namumugto at puno ng luha. Ito ang aking anak, ang aktres. "Pa, pakiusap," sabi niya. Nanginginig ang kanyang boses. Hindi ako makatulog. Nagsisimula na akong makaramdam ng paninikip ng dibdib. Pinapatay ako ng stress na ito. Sinubukan niyang abutin ang aking kamay, ngunit pinanatili kong nasa tabi ko ang akin. Isinuko ko ang napakaraming bagay para lamang makasama ka dito. Pagkatapos mamatay ni Mama. Paano mo ito nagagawa sa amin? Tiningnan ko siya. Pinanood ko ang kanyang pag-arte. Ngunit ang mga salita ni Elena mula sa sulat ay parang isang kalasag sa paligid ng aking puso. "Huwag kang padadala sa kanyang drama. Hindi na ako ang ama na madaling makuha sa awa. Mayroon ka pang 29 na araw," sabi ko, bago dahan-dahang isinara ang pinto. Narinig ko ang kanyang pag-iyak sa labas, ngunit kahit ang tunog nito ay parang peke sa aking pandinig. Ang diskarte naman ni Marco ay iba, mas direkta at mas pisikal. Sinimulan niyang gawing isang hindi komportableng pagsubok ang bawat paglabas ko sa aking silid.
Isang umaga habang papunta ako sa banyo, natagpuan ko siyang nakasandal sa pader, direkta sa labas ng aking pinto. Hindi niya ako ganap na hinaharangan, ngunit sapat ang lapit niya para kailanganin kong sumiksik para makadaan. "Excuse me," sabi ko. Hindi siya gumalaw. "Kailangan nating pag-usapan ang kalokohan na ito tungkol sa upa. Tumabi ka, pakiusap." Bahagya niyang iginalaw ang kanyang bigat, ngunit hindi sapat para makalikha ng malinaw na daan. "Paano kung ayaw ko?" "Tatawag ako ng pulis." Tumawa siya, isang maikli at pangit na tunog. "Para saan? Dahil nakatayo ako sa isang pasilyo?" Sa huli gumalaw din siya, ngunit hindi bago niya ako pinilit na tumagilid para lang makadaan. Ang buong insidente, ang kanyang sinasadyang pagpoposisyon, ang kanyang kinakalkulang pananakot, lahat ay malinaw na nakunan ng kamera sa sala. Habang isinasagawa nila ang kanilang digmaan sa loob ng bahay, si Angela naman ay nagkakalat ng kanyang lason sa labas. Nagsimula siyang mag-post sa kanyang social media account, lumilikha ng isang salaysay kung saan siya at ang kanyang mga magulang ang mga biktima. Isang araw habang kinukuha ko ang aking sulat, nilapitan ako ng aking kapitbahay na si Mang Tomas. "Nestor," sabi niya, pakas sa kanyang mukha ang pag-aalala, "nakita ko ang ilang mga post online. Sabi ng apo mo, 'Aba, ayos ka lang ba?' 'Ayos lang ako, Tomas. Huwag kang mag-alala.' Ginawa niya kasing parang nagkakaroon ka ng episode. Problema raw sa memorya, marahil." Huminga ako ng malalim. Nagtatakda lang ako ng mga tuntunin sa pag-upa para sa aking ari-arian. Iyon lang. Ang ekspresyon ni Mang Tomas ay nagpakita na hindi siya lubos na kumbinsido. "Sige, kung may kailangan ka, nandito lang kami." Mabilis siyang umalis, iniwan akong nakatayong mag-isa kasama ang aking mga sulat. Sa kabilang kalye, nakita ako ni Aling Pasing, ngunit sa halip na kanyang karaniwang kaway, mabilis siyang pumasok sa loob ng kanyang bahay. Ang kampanya ni Angela ay gumagana. Ang mga kapitbahay na kilala ko sa loob ng maraming taon ay nagsisimula ng tumingin sa akin ng may pagdududa, naniniwala sa mga kasinungalingang ikinakalat online. Ngunit ang huling dayami, ang sandali kung kailan sila tumawid sa huling linya, ay nangyari noong gabi ng Abril 14. Nagtitimpla ako ng tsaa sa kusina. Pumasok si Marco at muli, lumapit siya ng masyadong malapit. Sinasakop ang aking espasyo. Nang sinubukan kong umikot sa kanya, inilagay niya ang kanyang kamay sa aking dibdib at itinulak ako. Hindi ito isang malakas na tulak, hindi sapat para matumba ako. Ngunit sapat ito para mapaatras ako laban sa counter. Sapat na kinailangan kong kumapit sa gilid para mapanatili ang aking balanse. "Mag-ingat ka, matanda," sabi niya. Puno ng pananakot ang kanyang boses. "Ang mga aksidente ay nangyayari sa iyong edad." Wala akong sinabi. Kinuha ko ang aking tsaa at umalis. Sa likuran ko, narinig ko ang boses ni Joyce. "Marco, huwag dito sa loob ng bahay." Ang kanyang pagsaway ay hindi dahil sa pag-aalala sa akin, kundi dahil sa takot na mahuli. Ngunit huli na sila. Ang kamera sa likuran, ang nakatutok sa kusina, ay nakuha ang lahat. Ang kanyang kamay na malinaw na dumikit sa aking dibdib, ang aking katawan na napilitang umatras, ang kanyang kontentong ngiti pagkatapos. Sa aking silid, umupo ako sa harap ng aking laptop. Nanginginig ang aking mga kamay, ngunit hindi sa takot. Sa galit. Isang malamig at kontroladong galit. Maingat kong pinagsama-sama ang mga bagong ebidensya. Ang video clip ni Marco na humaharang sa pasilyo. Ang mas malinaw na video ng kanyang pagtulak sa akin, isang malinaw na kaso ng pisikal na pananakit. Mga larawan ng aking mga sulat na natagpuan kong bukas at nakatago sa ilalim ng mga basahan sa isang drawer sa kusina. Mga screenshot ng mga post ni Angela sa social media. At ang pinakabagong dagdag, isang email mula sa aking bangko, isang alerto. Sinubukan na naman ni Joyce na i-access ang aking account. Sa pagkakataong ito ay sinasabing mayroon siyang power of attorney. Isang tahasang pagtatangka ng pagnanakaw. Gumawa ako ng isang komprehensibong timeline, iniuugnay ang bawat insidente sa sumusuportang ebidensya nito. Lahat ay nakaayos. Lahat ay dokumentado. Inilagay ko ang lahat sa isang folder at i-email ito
Sa aking abogado si Patricia. Ang kanyang tugon ay dumating sa loob lamang ng ilang minuto. Isang maikling mensahe na nagpabilis ng tibok ng aking puso. Nestor, tawagan mo ako agad. Ngayon din, pinabago nito ang lahat. Tinawagan ko siya, sinagot niya sa unang ring. Nestor, sabi niya, mas seryoso ang kanyang boses kaysa dati. Ang pagtulak ay assault. Ang pagbubukas ng sulat ay isang federal na pagkakasala. Ang pagtatangka sa bangko ay financial exploitation ng isang nakatatanda. Hindi na tayo maghihintay ng 30 araw. Hindi na natin kailangang ituloy ang eviction batay sa hindi pagbabayad ng upa. Ano po ang ibig sabihin niyan, Patricia? Tanong ko, kahit na alam ko na ang sagot. Ang ibig sabihin, sabi niya, at narinig ko ang bakal sa kanyang boses, ay magfa-file ako bukas ng umaga para sa isang emergency eviction at isang temporary restraining order, patay sa karahasan sa tahanan at pang-aabusong pinansyal. Ang korte ay mag-i-schedule ng isang pagdinig sa loob ng 2 linggo. Dalhin mo ang lahat ng iyong ebidensya. Sila ang nagsimula ng digmaang ito, Nestor, at tayo ang tatapos nito. Pagkababa ko ng telepono, tumayo ako at tumingin sa bintana. Ang mga ilaw ng lungsod ay nagsisimula ng kumislap. Sa sala, naririnig ko ang kanilang mga boses, nagtatawanan, walang kamalay-malay sa bagyong malapit ng bumuhos sa kanila. Akala nila sila ang nananalo. Akala nila hawak nila ako sa leeg, ngunit wala silang ideya. Ang bitag na inihanda nila para sa akin, sila mismo ang nahulog dito at malapit na itong sumara. Ang 2 linggo bago ang huling pagdinig sa korte ay ang pinakamahaba at pinaka-tense sa buong buhay ko. Sa loob ng bahay, ang tensyon ay halos hinihiwa sa kapal. Ang emergency hearing ay nagresulta sa pag-issue ng isang temporary restraining order laban kay Marco. Legal siyang obligadong manatili ng hindi bababa sa 10 talampakan ang layo mula sa akin sa lahat ng oras sa loob ng aming tinitirhang bahay. Ang kanyang dating mapanuyang mukha ay naging isang permanenteng pag-aalipusta. Hindi na niya ako hinaharangan sa mga pasilyo, ngunit ang kanyang presensya ay parang isang mabigat at madilim na ulap na bumabalot sa buong bahay. Si Joyce ay halos hindi na lumalabas ng kanyang silid, maliban na lang kung para gumawa ng mga pabulong at galit na tawag sa telepono. Si Angela ay nagtago sa kanyang mundo ng social media, malamang ay ipinagpapatuloy ang kanyang kampanya ng kasinungalingan. Hindi na nila ako kinakausap. Para akong isang multo sa sarili kong tahanan. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, hindi ako nakakaramdam ng takot. Sa halip, isang kakaibang pakiramdam ng kalmado ang bumalot sa akin. Ito ang kalmado ng isang taong alam na ginawa na niya ang lahat ng kanyang magagawa at ngayon ay naghihintay na lamang sa pag-ikot ng mga gulong ng hustisya. Ang petsa ng huling pagdinig, Hulyo 2, ay nakabilog ng pula sa aking kalendaryo. Iyon ang magiging araw ng paghuhukom. Ngunit sa kalagitnaan ng Mayo, habang gising ako isang gabi, isang ideya ang pumasok sa aking isipan. Isang ideya na napakaradikal na kahit ako ay nagulat sa sarili ko, ang bahay. Ang bahay na ito ang sentro ng buong alitan. Ito ang kanilang premyo. Ito ang dahilan kung bakit sila nagtitiis dito. Paano kung tanggalin ko ang premyo sa mesa ng tuluyan? Kinabukasan, tinawagan ko si Patricia. Patricia, sabi ko, may naisip ako. Gusto kong ibenta ang bahay. Natahimik siya sa kabilang linya. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsalita siya. Nestor, sabi niya, at narinig ko ang isang nota ng paghanga sa kanyang boses. Iyan ay isang radikal na hakbang. At sa estratehikong pananaw, ito ay napakatalino. Tinatanggal mo ang mismong asset na kanilang pinaglalabanan. Eksakto, sagot ko. Inirekomenda niya sa akin ang isang real estate agent na dalubhasa sa mga komplikadong sitwasyon. Dumating si Mr. Santos pagkalipas ng ilang araw. Isang profesional na lalaki, dinala niya ang kanyang camera at laser measurer. Habang ipinapakita ko sa kanya ang bahay, nanonood si Joyce mula sa malayo, puno ng pagdududa ang kanyang mga mata. Nang lumabas kami sa bakuran para sukatin ang lote, hindi na niya napigilan ang sarili. Sino ka? Anong ginagawa mo dito? Tanong niya kay Mr. Santos.
Isa po akong lisensyadong real estate agent, ma'am. Nagsasagawa lang po ng property assessment. Magalang na sagot ng ahente. Humarap sa akin si Joyce na wala ang kulay sa kanyang mukha. Pa, anong nangyayari? Tiningnan ko siya nang diretso sa mata at sinabi ang mga salitang guguho sa kanyang mundo. Ibebenta ko ang bahay. Hindi mo pwedeng gawin yan. Lumapit siya, ngunit biglang huminto. Marahil ay naalala ang restraining order. Ang bahay na ito ay sa amin, dito ako lumaki. Ang bahay na ito ay sa akin, matatag kong sabi. Ang pangalan ko ang nasa titulo. Desisyon ko ito. Umalis si Mr. Santos, iniwan si Joyce na nakatulala sa gitna ng bakuran. Kinabukasan, isang malaking for sale sign ang itinayo sa aming damuhan sa harap. Ang pula at puting kulay nito ay parang isang sigaw na imposibleng hindi mapansin. Sa loob ng ilang oras, ang aming bahay ay nakalista na online at ang mga tawag para sa mga viewing ay nagsimulang pumasok. Ang unang pagpapakita ay isang bangungot, isang batang mag-asawa ang dumating, puno ng pag-asa. Ngunit sinadya ni Marco na humilata sa sofa, nanonood ng TV sa nakabibinging lakas. Si Joyce ay galit na naglilinis ng banyo, gumagawa ng malalakas na ingay. Si Angela ay nakaupo sa hagdan, nakatitig sa mga bisita na parabang sila ay mga magnanakaw. Sa kabila ng lahat ng ito, nagustuhan ng mag-asawa ang bahay. Kinagabihan, tumawag si Mr. Santos. Nag-alok sila. 19.8 milyong piso. Tanggapin mo, sabi ko sa ahente, nang walang pag-aalinlangan. Ang bilis ay mas mahalaga kaysa sa maliit na halaga ng pera. Ang kasunduan ay nilagdaan. Ang petsa ng pagsasara ay itinakda sa Agosto 15. Dumating ang Hulyo 2, ang araw ng pagdinig. Isinuot ko ang madilim na suit na isinuot ko sa libing ni Elena. Sa korte, ang tensyon ay ramdam na ramdam. Kami sa isang panig, sila sa kabila, kasama ang kanilang abogado. Iprinisenta ni Patricia ang aming kaso ng may kumpiyansa at autoridad. Ang video ng pagtulak ni Marco ay ipinakita sa isang malaking screen. Natahimik ang buong korte. Ang spreadsheet ng kanyang mga utang, ang aking mga medical na record na nagpapakita ng aking tumaas na presyon ng dugo dahil sa stress. Mga testimonya mula sa mga kapitbahay na nagsabing hindi nila kailanman nakita si Joyce na nag-aalaga sa akin. Ang mga peking post ni Angela sa social media at ang pinakamatibay na ebidensya sa lahat, ang mga pagtatangka ni Joyce na kunin ang pera mula sa aking bank account. Sinubukan ng kanilang abogado na ipinta sila bilang isang mapagmahal na pamilya na inaabuso ng isang matandang lalaki na nagiging malilimutin. Ngunit ang hukom, isang matalinong babae na malinaw na nakakita na ng maraming drama sa pamilya, ay hindi nagpadala. Ang ebidensya ng financial exploitation ay malinaw at dokumentado, sabi ng hukom. Umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa silid. Ang video ay nagpapakita ng isang pattern ng pananakot. Pinigyan sila ng isang makatwirang kasunduan sa pag-upa na kanilang tinanggihan. Pinigyan sila ng pagkakataong umalis ng mapayapa na tinanggihan din nila. Tumingin siya ng diretso kay Joyce. Iginagawad ko ang petisyon para sa eviction. Mayroon kayong 30 araw hanggang Agosto 1 para lisanin ang ari-arian. Kung hindi kayo aalis sa takdang araw, ang sheriff ang magpapatupad ng utos. Nagsimulang umiyak si Joyce. Si Marco ay nakatitig ng diretso, tulala. Inabot ni Angela ang kanyang telepono bago siya binigyan ng makahulugang tingin ng bailiff. Tapos na ang laban. Nanalo kami. Sa labas ng korte, nilapitan ako ni Joyce, basang-basa ang kanyang mukha sa luha at kumalat na maskara. Pa, pakiusap. Huwag mong gawin to. Magbabago na kami. Babayaran na namin ang upa. Tiningnan ko siya, ang anak na minsan kong minahal ng buong puso. Nakikita ko pa rin ang mga tampok ni Elena sa kanyang mukha, ngunit wala ang init, wala ang pagmamahal. Huli na ang lahat para diyan, Joyce. Saan kami pupunta? Hindi ko na iyon problema. Paano ka naging ganito kalamig? Pamilya mo kami? Nagkaroon ka ng 3 taon pagkatapos mamatay ng nanay mo para magpakita na pamilya tayo. Sabi ko, mabigat. Ngunit totoo ang bawat salita. Sa halip,
Pinili ninyong maging mga parasito? Napaurong siya na parabang sinampal ko siya. Hinawakan ni Patricia ang aking braso. Nestor, tara na. Ang huling linggo ng Hulyo ay napuno ng mga tunog ng pag-iimpake. Mula sa aking silid, naririnig ko ang pagkakaladkad ng mga muebles, ang pagbagsak ng mga kahon, ang galit na utos ni Joyce, ang mga reklamo ni Angela. Noong Hulyo 19, isang araw bago ang deadline, isang malaking rental truck ang lumitaw sa aming driveway. Habang umuugong ang makina ng truck, isang kabanata ng aking buhay ay sa wakas at marahas na nagsasara. Nakatayo ako sa bintana ng aking silid, isang tahimik na tagamasid sa kanilang pag-alis. Pinanood ko silang buhatin ng mga muebles na binili namin ni Elena, ang sofa kung saan kami dati umuupo at nanonood ng telebisyon, ang mesa sa kainan kung saan kami nagbahagi ng hindi mabilang na mga pagkain bilang pamilya. Bawat bagay na lumalabas sa pintuan ay parang isang alaala na pinupunit, ngunit hindi ito masakit. Ito ay nagpapalaya. Nang halos tapos na sila, may kumatok sa aking pinto. Si Joyce. Mukha siyang pagod, magulo ang kanyang buhok, at marumi ang kanyang mukha sa pawis at alikabok. Siya ay talunan. "Masaya ka na ba?" tanong niya. Walang laman ang kanyang boses. "Nakuha mo na ang gusto mo." Hindi ko ito kailanman ginusto, totoo kong sagot. "Ikaw at ang iyong asawa at ang iyong anak, kayo ang pumilit dito. Hindi kita mapapatawad sa ginawa mo." Tiningnan ko siya, marahil sa huling pagkakataon na may anumang uri ng koneksyon. "Hindi ko kailangan ng iyong kapatawaran, Joyce," sabi ko. "Nasa akin ang pagsang-ayon ni Elena at iyon ay sapat na." Isang kislap ng dating pagsuway ang bumalik sa kanyang mga mata. "Sana makontento ka, mag-isa sa malaki at walang laman na bahay na ito." "Hindi ako kontento," sabi ko, habang tinitingnan ko ang nakaraang siya patungo sa walang laman na sala. Ngunit malaya ako, tumalikod siya ng walang ibang salita. Pagkalipas ng ilang minuto, pinanood ko mula sa aking bintana habang umaalis ang truck sa aming driveway, dala ang aking anak palayo. Marahil sa huling pagkakataon, sa sandaling nawala ang truck sa paningin, nagbago ang bahay. Ang hangin na naging makapal sa tensyon at puot sa loob ng 3 taon ay biglang gumaan. Ang mabigat na pasanin na matagal ko nang dinadala sa aking mga balikat ay nawala. Isang malalim na katahimikan ang bumalot, isang katahimikan na hindi walang laman kundi mapayapa. Nilakad ko ang mga walang laman na silid. Ang sahig ng sala ay may malalalim na gasgas kung saan kinaladkad ang sofa. Sa master's bedroom, may butas na kasing laki ng kamao sa pader, ang paalam na regalo ni Marco, isang huling marka ng kanyang galit. Ang counter sa kusina ay may mantsa at ang isang pinto ng cabinet ay nakabitin ng nakakiling mula sa mga bisagra nito. Kinuha nila ang kanilang makakaya at sinira ang hindi nila kayang dalhin. Kinuha ko ang aking telepono at kinunan ng litrato ang lahat. Hindi para sa isang demanda. Nanalo na ako sa digmaan. Wala akong interes na makipag-away sa mga maliliit na pinsala. Ginawa ko ito para sa aking sarili, bilang isang huling talaan, isang huling piraso ng patunay kung sino talaga sila. Nakatayo sa gitna ng sala, hawak ang aking telepono na nagpapakita ng landas ng pagkawasak, hindi ako nakaramdam ng galit. Ang naramdaman ko ay pagpapatunay. Tama si Elena sa lahat. Ang kanyang sulat ang naghahanda sa akin para sa sandaling ito, para sa mga taong ito na may mga pamilyar na mukha, ngunit walang pagmamahal. Sa bintana sa harap, ang "For Sale" sign ay nakatayo sa damuhan. Ngayon ay may nakakabit na pulang "Sold Rider" sa itaas. 4 na linggo hanggang sa pagsasara, 4 na linggo hanggang sa lisanin ko ang bahay na ito magpakailanman. Hinawakan ko ang kwintas ni Elena sa huling pagkakataon bago ako naglakad pabalik sa aking silid para simulan ang aking sariling pag-iimpake. Ang katahimikan ay pambihira. Pagkatapos ng 3 taon ng gulo at mga boses at mga hiling at puot, ang katahimikan ay parang isang regalo. Ako ay sa wakas at tunay na malaya,
3 araw pagkatapos nilang umalis, umupo ako sa aking laptop sa walang laman na bahay, nagbabrowse ng mga listahan ng real estate sa ibang lungsod sa Marikina. Ang katahimikan ay umalingaw sa paligid ko, pinalalakas ang tunog ng aking sariling paghinga, ang pag-click ng mga key. Ang aking mga nakaimpaking kahon ay nakahanay sa mga pader, isang buong buhay na isiniksik sa karton. Nagtakda ako ng mga tiyak na parameter sa paghahanap, isang 2 silid-tulugan na condo o apartment, isang ligtas na kapitbahayan sa ilalim ng 5 milyong piso. Nagsisimula akong muli sa edad na 67, ganap na sa aking sariling mga tuntunin. Ang unang ari-arian na ipinakita sa akin ng isang realtor ay parang mali. Masyadong moderno, puro salamin at bakal, walang init. Ang pangalawa ay nasa ground floor, na nagbigay sa akin ng kaba pagkatapos ng maraming taon na pakiramdam na mahina sa sarili kong tahanan. Pagkatapos, ipinakita niya sa akin ang isang apartment sa ikalawang palapag sa isang tahimik na Scottsdale complex sa Marikina. Ito ay isang 55-plus community, paliwanag ng realtor, napakatahimik, napakaligtas. Lumabas ako sa balkonahe, may mga tanawin ng malalayong bundok, isang banayad na simoy ng hapon. Nakikita ko ang ibang mga residente, mga kaedad ko, na naglalakad ng kanilang mga aso sa ibaba. Ang complex ay may security gate, CCTV camera, isang community room na malamang ay hindi ko gagamitin. Ito ay ligtas. Pwede ba tayong mag-alok ngayon? Tanong ko. Nagulat siya. Siyempre, ano po ang iniisip ninyo? Buong presyo, sabi ko. Cash, walang mga contingency. Sa unang bahagi ng Agosto, ang pagbili ay natapos na, 4.9 milyong piso. Ginamit ko ang nakatagong pera ni Elena at bahagi ng mga nalikom sa bahay. Wala akong utang. Ang kalayaan nito ay pambihira. Ginamit ko ang 1 linggo para gawing isang workshop, ang ikalawang silid-tulugan. Inilabas ko ang mga power tool na nakabalot pa sa plastik ng pabrika. Ibinenta ko ang aking mga lumang kagamitan, maraming taon na ang nakalipas nang ang mga pangangailangan ng pamilya ni Jennifer ay umubos ng lahat ng aking oras at espasyo. Ngayon, nag-set up ako ng isang workbench, nag-install ng isang pegboard para sa aking mga tool at maayos na inayos ang mga storage bin. Ang ugong ng table saw habang sinusubukan ko ito ay lubos na kasiya siya, pamilyar. Pinili ko ang oak para sa aking unang pagbili ng tabla at nagsimulang magputol ng mga piraso para sa isang shadow box, isang tamang tahanan para sa kwintas ni Elena. Ang amoy ng sawdust ay pumuno sa hangin. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, lumilikha ako ng isang bagay. Sa halip na pamahalaan lamang ang gulo ng iba. Dumating ang Agosto sa 15th, araw ng pagsasara. Nakilala ko ang batang mag-asawa sina Sarah at Marcus sa kumpanya ng titulo. Isang simpleng opisina, mga beige na pader, isang salansan ng mga dokumento. Umupo kami sa magkabilang panig ng mesa ng kumperensya. Ipinaliwanag ng opisyal ng titulo ang bawat dokumento. Pumirma ako sa bawat pahina. Ang aking pirma ay automatiko mula sa mga dekada ng pagpirma ng mga kontrata sa engineering. Inabot ni Sarah ang isang sobre sa mesa. Sumulat po kami sa inyo, mahina niyang sabi. Para po basahin mamaya. Tinanggap ko ito at isinuksok sa aking jacket. Ipinasa ng opisyal ng titulo ang mga susi ng bahay sa kanila. Maliwanag ang mga mata ni Sarah. Salamat po sa pagtitiwala sa amin sa inyong tahanan, sabi niya. Gawin ninyo itong sa inyo ngayon, sagot ko. Iyon ang kailangan nito. Lumabas ako sa opisinang yon, dala lamang ang isang kahon ng mga lumang larawan at ang kwintas ni Elena. Hindi ako lumingon. Nagmaneho ako ng diretso sa aking bagong apartment at sinimulang ilabas ang aking kaunting gamit. Kinagabihan, umupo ako sa aking bagong sofa sa tahimik na espasyo na ganap na akin. Binuksan ko ang sobre ni Sarah at pinasa ang kanilang sulat. Nais po naming malaman ninyo na naiintindihan namin ang sakripisyo na inyong ginawa. Pupunuin po namin ito ng pagmamahal at tawanan. Binigyan ninyo kami ng higit pa sa isang bahay. Binigyan ninyo kami ng isang hinaharap. Maingat ko itong tiniklop at inilagay sa drawer ng aking mesa sa tabi mismo ng sulat ni Elena. 2 mensahe ng pag-asa mula sa 2 magkaibang mapagkukunan.
Ang mga sumunod na araw ay isang tahimik na paghahayag. Nagbukas ako ng isang bagong bank account sa ibang institusyon, inilipat ang natitirang 11 milyong piso matapos mabayaran ang lahat ng aking mga binili at gastos. Nag-set up ako ng mga automatikong pagbabayad para sa aking mga kagamitan, aking mga bayarin sa Homeowner Association. Lahat ay nakaayos ng may katumpakan na dati kong inilalapat sa mga proyekto sa engineering. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, sinuri ko ang aking mga account nang walang buhol ng pagkabalisa sa aking tiyan, nang hindi nag-iisip kung ano ang kinuha ni Jennifer o kung ano ang hiniram ni Marco. Siyempre, sinubukan niya akong tawagan. Pinanood ko ang kanyang pangalan na lumitaw sa screen ng aking telepono at hinayaan ko itong pumunta sa voicemail. Hindi ko pinakinggan ang mensahe. Isa pang tawag ang pumasok. Hindi ko sinagot. Binuksan ko ang mga setting ng aking telepono, nag-scroll sa kanyang pangalan at pinindot ang block contact. Kinumpirma. Isang text mula sa ibang numero kay Marco. Ang lumitaw ilang sandali pa, may utang ka sa amin, pamilya tayo? Block. Isa pa mula sa numero ni Angela. Lolo, sagutin mo po? Block. Pinalitan ko ang aking numero kinabukasan. Ibinigay ko ang bago sa 3 tao lamang, si Patricia, ang aking doktor, at ang opisina ng seguridad ng complex. Nagtatayo ako ng isang kuta, hindi ng mga pader, kundi ng kapayapaan. Isang hapon sa huling bahagi ng Agosto, may kumatok sa pinto ng aking apartment. Sumilip ako sa peephole. Si Jennifer. Mukha siyang pagod, desperado. Pa, alam kong nandiyan ka, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina sa pinto. Pakiusap, kailangan nating mag-usap. Nagkamali kami, pero pamilya tayo. Tahimik akong lumayo sa pinto at umupo sa aking armchair. Naririnig ko pa rin siya. Nahihirapan kami pa. Hindi namin kayang pakiusap, Dad. Mas maraming katok. Pagkatapos, narinig kong bumukas ang ibang pinto sa pasilyo. Isang boses ng lalaki, matatag ngunit hindi masama. Ma'am, kung hindi po kayo aalis, tatawag po ako ng security. Ito po ang tatay ko, narinig kong pakiusap ni Jennifer. Hindi po siya sumasagot. Kailangan niyo na pong umalis, sabi ng kapitbahay. Narinig ko ang kanyang mga papalayo na yabag. Sa wakas, katahimikan. Wala akong naramdamang guilt. Wala akong naramdamang awa. Ang naramdaman ko ay kalayaan. Kinagabihan, nakatayo ako sa aking workshop, ginagawa ang mga huling pag-aayos sa shadow box. Oak na may mga dovetail joint, nangangailangan ito ng katumpakan at pasensya. Maingat akong naglagay ng wood glue, pinagkabit ang mga piraso at ipinit sa mga clamp para matuyo. Nang matapos ito, inilagay ko ang kwintas ni Elena sa loob sa isang kama ng itim na velvet at isinabit ito sa pader ng aking sala sa isang lugar ng karangalan. Ang ginto ay kumislap sa ilaw ng lampara, malumanay na nagniningning. Naglakad ako sa aking bintana at tumingin sa malalayong bundok na nagdidilim laban sa kulay kahel na langit. Bukas ay Agosto 28, eksaktong 3 taon mula nang pumanaw si Elena. Mayroon akong mga plano para sa anibersaryong iyon, magagandang plano, mapayapang mga plano. Ang araw bago, umupo ako sa opisina ni Patricia Morrison sa huling pagkakataon. Inabot niya ang isang dokumento sa kanyang mesa, ang aking bagong pinal na testamento. Opisyal na ito, sabi niya. Lahat ay mapupunta sa 3 kawanggawa na iyong tinukoy. Ang iyong anak ay tahasang hindi kasama na may paliwanag na natanggap na niya ang itinuturing mong kanyang patas na bahagi sa panahon ng iyong buhay. Iniwan ko ang aking ari-arian sa isang bahay ampunan para sa mga walang tirahan, isang pundasyon para sa pananaliksik sa memorya, at isang grupo ng advokasya para sa karapatan ng mga nakatatanda, mga organisasyong gumagawa ng tunay na kabutihan. Ipinakita niya sa akin ang isa pang dokumento, isang medikal na ulat mula sa isang geriatric specialist. Sinubukan ni Jennifer na mag-file para sa guardianship, paliwanag ni Patricia. Sinasabing hindi ka na karapat-dapat sa pag-iisip para pamahalaan ang iyong mga gawain. Hindi ako nagulat. Nag-ayos ako ng isang komprehensibong pagsusuri para sa iyo. Ang mga resulta, matalas ang pag-iisip, malusog ang pangangatawan, ganap na may kakayahan,
ang kanyang petisyon ay agad na ibinasura. Naramdaman ko ang pagpapatunay, ngunit hindi ako nagulat. Si Jennifer ang sira, hindi ako. Noong Agosto 28, gumising ako bago mag-umaga sa aking bagong apartment. Nagtimpla ako ng kape sa aking maliit na kusina. Maingat kong inalis ang kwintas ni Elena mula sa bago nitong tahanan sa pader at hinawakan ito sa aking palad. Malamig ang metal. Pinuksan ko ang locket na hugis puso. Ang maliit na espasyo kung saan nakatago ang kanyang sulat ay walang laman na ngayon, ngunit naaalala ko ang bawat salita. Umupo ako sa aking armchair, ang kwintas sa isang kamay, ang kanyang sulat mula sa drawer ng aking mesa sa kabilang kamay. Binasa ko itong muli, maging matatag, mabuhay para sa iyong sarili. Nagawa ko, Elena, bulong ko sa tahimik na silid. Malaya na ako. Dumating ang mga luha, hindi mula sa kalungkutan, kundi mula sa paglaya. Iniligtas niya ako kahit pagkatapos ng kamatayan. Kinahaponan, nakipagkita ako kay Dennis sa isang coffee shop, isang matandang kaibigan mula sa aking mga araw sa engineering na nawalan ako ng ugnayan. Nag-usap kami sa loob ng 2 oras. Nakatira na ako ng mag-isa ngayon, sa wakas ay sinabi ko sa kanya, sa sarili kong pagpili. Ngumiti si Dennis. Mabuti para sa iyo, Nestor, hindi iyon pamumuhay dati. Hindi, sang-ayon ko. Pero ito ay, paano ang chess sa susunod na Huwebes? Maghanda kang matalo, tumawa siya. Ito ang unang pakikipag-ugnayan sa lipunan na ginawa ko para sa aking sarili sa loob ng maraming taon. Kinagabihan, nakatayo ako sa aking workshop gumagawa ng isa pang kahon ng oak. Wala pa itong tiyak na layunin, hindi mahalaga. Ang mahalaga ay ginagawa ko ito gamit ang aking sariling mga kamay, sa aking sariling oras, para sa aking sariling mga dahilan. Habang nagtatrabaho ako, inisip ko ang paglalakbay. Ang sulat ni Elena, ang legal na labanan, ang bagong simula na ito, hindi ako nakaramdam ng tagumpay. Ang naramdaman ko ay balanse. Pinatay ko ang ilaw sa shop at naglakad papunta sa aking sala. Ang kwintas ni Elena ay malumanay na nagniningning sa ilaw ng gabi mula sa bintana. Ang ginto ay sumalo sa mga huling sinag ng araw, naghahagis ng maliliit na refleksyon sa pader, tulad ng mga bituin, tulad ng mga pangakong tinupad. Wala kayong telepono ay nakaupo ng tahimik sa counter, aking numero, aking mga contact, aking control. Ang hinaharap ay hindi pa nakasulat. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, iyon ay parang kalayaan sa halip na takot. Hinawakan ko ang aking damit kung saan dati nakapatong ang kwintas sa aking dibdib. Nasa pader na ito ngayon, nakikita, pinarangalan, ngunit hindi na isang baluti. Hindi ko na kailangan ng baluti. Ngumiti ako, isang tunay at payapang ngiti, at lumingon, patungo sa aking kusina para magluto ng hapunan para lamang sa aking sarili. Eksaktong sapat. Ang mga sumunod na araw ay naging isang tahimik na paghahayag. Pinuksan ko ang isang bagong bank account sa ibang bangko. Inilipat ang natitirang 11 milyong piso matapos mabayaran ang lahat ng aking mga binili at gastusin. Nag-set up ako ng mga automatikong pagbabayad para sa aking mga bill. Meralco, Maynilad, ang aking mga bayarin sa Homeowners Association. Lahat ay nakaayos ng may katumpakan na dati kong ginagamit sa mga proyekto sa engineering. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, sinuri ko ang aking mga account nang walang buhol ng kaba sa aking tiyan nang hindi nag-iisip kung ano ang kinuha ni Joyce o kung ano ang hiniram ni Marco. Siyempre, sinubukan niya akong tawagan. Pinanood ko ang kanyang pangalan na lumitaw sa screen ng aking telepono at hinayaan ko lang itong mag-ring hanggang sa mapunta sa voicemail. Hindi ko pinakinggan ang mensahe, isa pang tawag ang pumasok. Hindi ko sinagot. Pinuksan ko ang settings ng aking telepono, nag-scroll sa kanyang pangalan at pinindot ang block contact. Kinumpirma, isang text mula sa ibang numero kay Marco ang lumitaw ilang sandali pa. May utang ka sa amin. Pamilya tayo. Pinindot ko ulit ang block. Isa pa mula sa numero ni Angela. Lolo, sagutin mo po, block. Pinalitan ko ang aking numero kinabukasan.
Ibinigay ko ang bago sa 3 tao lamang, si Atisher Reyes, ang aking doktor at ang opisina ng seguridad ng aming kompleks. Nagtatayo ako ng isang kuta, hindi ng mga pader, kundi ng kapayapaan. Isang hapon, may kumatok sa pinto ng aking apartment. Sumilip ako sa peephole. Si Joyce, mukha siyang pagod at desperado. "Pa, alam kong nandyan ka," sabi niya mula sa labas. "Pakiusap, kailangan nating mag-usap." Tahimik akong lumayo sa pinto at umupo sa aking armchair. Narinig ko ang pakiusap niya, ang kanyang mga hikbi. Ngunit wala na itong epekto sa akin. Ang naramdaman ko ay wala. Hindi awa, hindi galit, kundi kalayaan. Kinagabihan, nakatayo ako sa aking maliit na workshop, nilalagyan ng huling pahid ng varnish ang shadow box na ginawa ko. Gawa sa kahoy na oak na may mga perpektong dugtong. Nang matapos ito, maingat kong inilagay ang kwintas ni Elena sa loob, sa isang kama ng itim na velvet at isinabit ito sa pader ng aking sala. Isang lugar ng karangalan. Ang ginto nito ay kumikinang sa ilaw ng lampara, malumanay. Naglakad ako sa aking bintana at tumingin sa malayo. Bukas ay Agosto 28, ang anibersaryo ng pagpanaw ni Elena. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, hindi lungkot ang aking naramdaman, kundi pasasalamat. Iniligtas niya ako, kahit wala na siya. Kinahaponan, nakipagkita ako kay Dennis, isang matandang kaibigan. Nagkwentuhan kami, nagtawanan. "Paano ang chess sa susunod na Huwebes?" tanong niya. Ngumiti ako. "Maghanda kang matalo." Ito ang unang social engagement na ginawa ko para sa aking sarili sa loob ng maraming taon. Ang aking telepono ay nakapatong ng tahimik sa counter. Aking numero, aking mga kontak, aking control, ang hinaharap ay hindi pa nakasulat. At sa unang pagkakataon, ang pakiramdam na iyon ay kalayaan, hindi takot. Hinawakan ko ang aking dibdib kung saan dati nakasabit ang kwintas. Nasa pader na ito ngayon, nakikita, pinararangalan, ngunit hindi na isang baluti. Hindi ko na kailangan ng baluti. Ngumiti ako, isang tunay at payapang ngiti. At lumingon ako patungo sa aking kusina para magluto ng hapunan para lamang sa aking sarili. Eksaktong sapat